At day number 3 naman na to, no? So may mga nagpaalam na kahapon at kami, yung mga kasama nyong caster for the first series, Polly and Jules, para ihatid itong Mouse and Yandex. Pero bago ang lahat, tignan muna natin yung ating updated bracket dito. Ano na nga ba yung mga naganap ngayon, no? Siyempre, naiulay ng mga decolor sa puti. Yun naman kasi talaga yun, no? So, Team Spirit, tinalo yung Liquid. So, Spirit Aurora sa may quarter finals. Itong lower bracket natin, mainit. Mga stock to eh. Tignan mo, Yandex, Mouse, then Liquid, BB Team. Isipin mo, mainit yung ano natin dito, yung mga laban, no? So talagang, eto, expect natin dito na medyo dikit na yung mga nangyayari. Kasi kahapon, andyan pa yung mga one-sided kasi yung mga iba din galing lang ding play-in. Dito yung mga direct invite. Pero malalaman natin. 4 na laro ngayon, no? Actually, 5. 5. 5 pa. Kasi may ano kasi dito may mga case na sa isang dalawang series. Dalawa lang kasi wala nang magkasabay ngayon. So wala na tayong ma-miss out yun naman. Kahapon lang yung may ganun. Pero yung nagkasabay yung dalawang series. Pero bukas grand finals lang talaga, 'di ba? Lower tsaka grand finals. Dalawang series bukas. Dalawang series bukas. Pero sa schedule, dalawa. Sino ba dalawa? Hindi ko napansin JK mo, tapos Shannon. Yun yung mga magkakasbo. Sige. Head to head natin dito para sa ating opening series natin for day number 3. Mid 1. Sino ba yan? Watson and Crystal. Kapot kinas namin ni Jay tong Mouse. Okay naman laruan ni Jimmy. Medyo gumagana yung pagkasiga dyan pero binubuhat pa rin niya. Ang malala ka pa naman sino? Si Mid 1. Ang lala. Sobrang hindi siya yung Mid 1 na kilala natin. Ano ba? Dahil ba sa heroes ngayon, parang hindi naman masyadong malaki yung difference sa nangyari nung pick ng Mouse. NP lang inawala sa kanila. Kasi yung NP, gets mabilis maglaro kasi talaga nun nila. Nako-confident ng nung NP. Kasi NP, wala na may hinihintay yun. May global na presence teleport. Well, malaman natin, medyo similar naman na dito yung place na itong 2 carry na yan. And drop natin dyan, I think meron naman na Shadow Fiend. Ito talaga nauuso na to. No Jules open and pick Shadow Fiend lagi. Pinag 2-0 yan ng Mouse. First pick sila lagi, SF si Jimmy. And ito naman yung nagiging popular na rin. Brew Master, sama mo na magandang support, team fight lane, lahat ng parang every minute ng game, okay talaga si Brew Masters and Brew Master. Ganda rin binano. Kapo kasi dalawang SF, dalawang rin sila Underlord. Grabe si Buma. Shame mo nagcho-choke si Mid 1, si Jimmy, semi-choke. Ang nag-step up doon sa Mouse kapon, si Boom. Grabe. Simo sobrang yaman ng carry na gyro kalaban nila. Ano siya? Underlord. Solo kill niya pag clash. Pag nag-pinch gate, mamamatay na lang yung gyro, hindi niya kaya. Pala to si Boom ngayon. Eto, Largo. Lalabas. Ako, na-cover ka to kahapon. Si Collapse ang naglargo. So, talagang offlane. Damage din talaga, yung naganap. Pero we'll see. Madami pa ng option. I mean, as position 5 Largo, kung SF kasama mo, okay ka naman din dyan, no? So, madami na mga pwedeng gawin dyan yung Mouse. And for Yandex, I don't know kung magana ka ba dito ng counter kay Largo. Sa mga sustain na pwedeng ma-provide, medyo annoying talaga eh. Ano ang tamis natin dito, Boss Jules? Ilagay nyo na sa overkills. Overkills. Total kills over 45.5 o 44.5. Ilagay nyo na. Guys, ang over total kills. Shadow Shaman ang kukunin lang naman nila post dito. Post 4 maybe? Or post 5? So, pwede naman nilang pagpalit-palitin yan kung ano yung mas okay na kasama ng core, no? Para mas mapalakas yung lane. And another hero pa naman for Yandex ang inaantay natin dito. Mid maybe? May Ember ka na ba? Open Ember? Pwede. Isa naman yun sa popular din ngayon, no? Pero baka dahil pag nag-Ember sila dito, mag-Shadow Fiend mid lang. Ganun ba? Mid 1 naman, SF Enjoyer din naman yan. Pero kapag nga, hindi nag-SF sa mid 1 Dalawang game. Dalawang game si Jimmy talaga. Si Jimmy ang Shadow Fiend. And Links ang kukunin mo nila dito. Ay, wala. Itataskan mo, post 5 mo na to. Sure. No? Ayan na yan. Ayan na kasama niya. Para melee range kayo sa side lanes. Okay lang. Yun naman talaga melee range eh. Tsaka yung kill threat kasi, pag pinagsama mo yung Shaman, Brew, parang andun yung killing potential. Same goes do sa Tusker Clings, no? Hindi nag-tag team. Yun lang. The Drinking Buddies. So, isa pa naman ditong hero for Mouse bago tayo mag-transition sa ating last phase ng ban and pick. Core hero.
most likely gusto mong ilabas dito sa mouse no? Kasi kung plano mo nga din namang i-flex si Largo as an offlane, mas okay na kumuha ka pa ng isa pang core. Maybe mid or safe lane. Kung ano ba yung plano nila. Pili ko offlane na to. Offlane Largo? Duration. Ano yung duration natin yan? Ano yung open? Sabihin nyo sa akin. Para malagay natin ang tamis. Uy, Leshrac. Okay. Lesh muna. So, Lesh mid. Lesh, sabi ko kasi panay sila SF mid. Ay, SF carry nga. Kahapon, dalawang SF carry sila. Ako di ko na makita. Minsan, titignan ko lagi ito kung ba't ba pinipick sila Leshrac. Pero parang mukhang wala nang paki din sa matchup to Madalas no? Sa grips lang. Tas Largo ka. Mabubus yung ma-amplify lang heal mo. Yun lang yun Talagang isipin mo, nag-Leshrac sila dito. Then wala naman tayong parang mid or specific kinounter ni Lesh. Especially sa Lesh approach ngayon, hindi ito yung talagang early pa lang nando-dominate dahil yung itemization approach nga, sabi mo nga, diba, para sa Lesh, even yung facets. Bumalik tayo dun sa dating Leshrac 37, over or under 38 boss Jules? Over 38. Over 38 minutes and over kills, 45.5. So, pang-overrun ang dalawang team na to. No? Pero lang dikit naman kasi talaga to, mouse yan. Ito nga yung yung iniisip mong two teams na okay sila like malakas naman sila, pero parang hindi mo na-expect magka-champion, pero nagawa nila mag-champion. Tingnan natin. Basta guys, money hack natin, over 38 sa duration, over 45.5 sa total kills. Yan ang money hack. So Mars, yung magiging next hero na iba-ban out ng Yandex dito, and magta-tide lang to, feel ko. Mouse. Tide lang yan. For the tide lang. Si Boom. Tide or Centaur. Yun lang yan. Tide Centaur lang na ending yan. At si Centaur, meron kang Crimson Pipe plus Aghanim Save. Pero Axe? Okay. Aggressive to, wag ganyan. Gusto mo ba to, Axe? Parang, ako mas okay ako sa Tide kasi pang team fight yan Greedy ka na Kumaga Lesh SF ka na, tapos pipig ka pa ng isa pang, offlane na hindi naman totally farmer, pero kailangan pa rin kasi ng item niya compared do sa sinasabi ko ng Centaur Tide. At least yung isang item, let's say 5 or Crimson, laban na yun Si Axe kasi parang confused ka pa between sa Dagger. teamfight ka or magbe-blink ka. Then lane-wise din naman, hindi naman ito yung one of the best hero na pwedeng mga pressure against sa Clinks, diba? Tapos Tasker pa kasama. And ito nga Pinak lang sila. pack lang naman dito. So para sa lane stage juice, parang no problem for Yandex. Parang magkano ako sa drop? Parang I go for Yandex ako. Ikaw ba? Kung meron mga pinanghahawakan yung mouse dito, siguro yung team fight sustain na meron sila. Yun lang. Yung grips. Doon sila malakas sa timing na yun. Pero kung sakaling hindi enough yun para mas noble yung game against Yandex. Parang pa Yandex nga. Parang mas madali. Mas less yung tawag dito. Yung cons netong draft ng Yandex ngayon. Ang maganda rito, si Notice, huwag na siya mag-radiance. Ang ganda ng Bezel, Bezel, kahit sabihin mo may mga debuff, okay lang yun. Or casual earn ka lang. Galing nga may dispel. Pwedeng casual earn, mag-start ka dun. Then, tsaka ka Aghanims na. Aghanims. Or mag-radiance ka talaga. Kasi, ang pangit kasi ngayon talaga sa Radiance, yung may hawak lang yung merong mischance na. Wala na kasi yung blind nung mismong Radiance, kung yung mga tinatamaan ng Radiance. Napunta lang talaga sa evasion na lang ng carrier. So, dati pati kasi teammate mo, pag basta basta na-Radiance yung kalaban. Basta na-Radiance yung kalaban. Hindi madaya may blind effect siya So, ayun yung nawala ngayon. No? So, para sa Brewmaster, baka nga hindi na ganun ka-effective na rin. Like, damage na lang siya kung titignan mo. Tsaka farm. Farm, yes. Farm. Yun na lang habol. May pang-farm na lang talaga. Midas ka na lang siguro kung sakaling naghanap ka ng pang-farm. Yung ibang Brewmaster, ganun nakikita ko, nagmamidas Like after mag-ags, tsaka lang minsan nagmamidas. Pero lahat nung parang nakita kong Bruno nag-midas, talo. More on yung Radiance sa mga nag-Radiance naman na Bruno na kasko. Puro panalo. Panalo. Kasi talaga pa-skill no? Pa-skill yun, alam mo yun Alam mo nang yayaman at yayaman yun at some point Tsaka sabi mo nga, Paulie, sobrang OP pag may ags yung bro. Malakas talaga. Grabe yung nire-work din sa Primal Split niya, no? And yung Aghanims upgrade. Pero ito nga, tapos naman na yung drop natin, guys. Tik pa matapon. And good afternoon again. May nag-ano kasi. May nag-notif. Yan, guys. No, shoutout sa inyo. And do help the stream by sharing our live. Madami-dami pa tayo mako-cover dito. 4 na series ulit tayo for today. And tomorrow, yung magiging last day netong Fisher Universe Episode 8. Doon magaganap, diba, yung Grand Finals. Minostra na tayo, guys, sa February 3. Stimula na yan for Blast, diba?
Sa mga nag-aabang ng mga big tournament dyan, eto na yung simula. OG, Reconix, makita na natin. Tama ba, Reconix ba kasama nila? Reconix. Gusto ko makita yung Reconix kung okay ba, makakasabay ba sila, no? Just like OG, kung makakasabay sila doon sa mga international teams. Wala ba silang sinabi na about sa visa issue? Parang wala naman. Wala naman. So, mas maganda. Kompleto sila. And ngayon, alam ko yung OG, currently, kasama na sila Notail, nasa bootcamp ata, no? So, nag-bootcamp na. So, nag-start na rin mag-practice. Preparation na rin talaga. Mahirap din kasi, matagal-tagal sila napahinga isang buwan. Isang buwan. Baka mamaya nawala yung init nung diba? Yung streak nyo. Yung tipong dotang-dota kayo, no? Pero syempre, hindi man, kung ikaw dito yung player ng OG, kahit sabihin mong 1 month ka na pahinga, hindi kayo pwede magpabaya. Kasi itong yun na nga, nakalibre na kayo ng invite eh. Compared dun sa mga mas malakas, let's say naman kasing level nyo, yung mga tier 1 team, sila nagka-qualifier eh. Kumaga sila, kahit sabihin natin, hindi ganun gaganda yung mga naging run, at least sila kasi ongoing yung laro nila. Kumaga nandun ka eh. Nafe-feel nila eh. Nafe-feel na nila yung meta ngayon, kung paano nga ba yung approach, especially on other teams. Pero yun na nga, antay lang tayo dito magsimula yung ating game number 1, mga boss. And we'll see kung sakaling sino ba yung next team na magpapaalam, kasi lower bracket tong kino-cover natin na itong first series ngayon. Kaya kung sino matalo dito, paalam na rin para sa ating tournament. Talaga, mamaalam talaga. Ayun na, ito na. Ano? After na ito. Imbis sa rekta uwi, may dadaanan mo na pala ako, tropa. So, madadelay ka sa pag-uwi. Yan ang gusto ko. Hindi, kunin ko na si supplement ko. Siyempre, nag-gym na tayo. Kailangan natin ng whey protein. So, yan na. Talagang pang seryosohan na ganun. Tsaka 3 days na tayo hindi nagbe-vape. Muchas gracias. Masarap sa feeling. Then pagbalik mo dito, nagbe-vape ka na ulit. Saan? Hindi, wala. Dito ulit. Wala po. Ayoko na. Ano talaga, ganun ako eh. Parang sayosi ko eh. Yung isang araw lang, tinigil ko. Ayoko na. Malalaman natin yan. Malaman mo. 3 days ka pa lang. 3 days pa lang. Wala na yun eh. Misa kasi parang pag isang araw, hindi ko natitiis. Ngayon natitiis ko na. Tama na. Nakaraan, tinapon mo yung vape mo. Maya, ilang araw lang, nagbe-vape ka na ulit. Hindi, ito na to. Mas gina na maganda gamitin mo, boss. Diyos. Wala tayong pambili niyan, boss. Nang buburaot lang ako eh. Ngayon, libre lang yun eh. Mahal yun eh. Nangingilang. Titignan lang kung effective muna na. Titignan muna kung natin. Sakaling goods. Mas protein ka. Wala eh, libre lang yung boss eh. Whey protein eh. Nandun na yun. Diba? Ano nangyari? Not sure. Possible baka may problem lang dun sa 2 teams. Delay lang yun. Baka nakapost lang yan. Kaya hindi pa nagka-transition dun sa ating... Gege, rekta na ako sa creatine na lang. Para bulwak na lang agad. Puro muscle, no? Puro muscle lang. Mag-droga ka na lang, di ba? Ba't di na lang ba ganun? Hindi na para mag-air sa droga. Sana ko, game number 1 ako, based on drop, I go for Yandex. Ikaw ba? Oli, mag-mouse ka ba dito based on drop? SF Axe Lesh. Greedy kasi para sa akin eh. Ayoko nung axe. Ako lang, yun nga rin eh. Pero kung tight kung tight center nga yun, mag-mouse ako. Wala na akong tiwala sa axe ngayon eh. Lately sa mga, pag nakikita ko si axe parang, okay lang. Compared mo sa mga offlane, yung mga Centaur, yung mga Mars, yung mga ganyan, diba, Tide, parang mas nakikita mo yung value nila ngayon lately. Ngayon, parang lahat ng axe na nakita ko, puro hindi successful eh. Oo, ang hirap niya paganahin. Kasi parang, sa laning pa lang napapahirapan na siya. Yun kasi yung problema. Hindi nyo siya nagagamit na maayos. Mas mura naman yung mas protein. Boss, libre nga yung isa. So, mas hindi sa mura o libre, boss. Ay, yung kasi libre yun eh. Doon mo, tatry lang daw muna niya yun. Syempre, libre lang naman. Libre lang, bibigyan sa akin. Hindi ko di mag-work, tsaka magkano, diba? Dalawa nga yun eh, mamimili pa daw ako. Sabi ko pares na, whey protein tsaka creatine. Both na. Both na, para kung ano yung mas effective. Abs reveal hindi, wala pa tayong abs. Pero nung wala ni Chen ko. Yung kay Rappi, try nyo, yung tabs reveal ni Rappi. Alala nung kay Rappi, Chen ni Rappi. Wala talagang, ang hirap pawalain. Guys, promise pag nakita nyo yung Chen ni Rappi. Buntis na, boss. Parang inabol Chen ni Joshua. Ni Joshua. Parang 3 months. 3 months buntis na sila. Mga 4 months. 5 months yun, yung ganun 5 months na ba yan? Ganun ka. Kasi nagbuntis asawa ko. Ganun kalaki ang tiyan niya. Mas maliit pa kay Rappi. Mga pa 6 months na eh. Nabigyan natin chance si Rappi kasi medyo mataba naman na si Rappi kahit pa paano. So kaya medyo sabagay.
Pero wala talagang mahirap na yung kalagayan ni Rapi ngayon. Kain pa. Tapos computer lang magna. Hindi na kaya. Wala, nakaraan, di ba sumasama sa amin yan? Dalawa kami na Rapi nag-gym. Ngayon ayaw niya na sumama. Ewan ko dyan. Panay ang puyat. Boss Diyos, talong ba't wala na tayo napapanood na gumagamit ng Arc Warden? Mahirap. Boss, mahirap. Pili lang yung mga player na enjoyer kasi kailangan super enjoyer ka niyan eh. Tapos yung itemization na rin, no? Na parang, paano ba yung build mo? Marami na kasing variety ginawa dyan dati. Yung greedy na item na Midas, Mael, ngayon kasi parang nauuso, recently, yung mga nag-ags. Kasi yun, may silence. Tama ba ako? Yun, di ba? Ayun kasi yung binuff sa kanya kahit pa paano. So, tinatry nila. Siyempre, kung ano yung binuff sa hero, doon ka nag-play around eh, di ba? Doon mo tinatry yung kung ano yung pwede kong gawin dito para ma-take advantage yan. Pero yun nga, parang siguro feel din ng mga player na nag-try, nag-execute nun, parang hindi siya fit, no? Parang madaming better heroes sa mid. Lalo na ngayon, especially pag tournament, syempre, mas mas crucial. Talagang doon ka sa mas winning hero. Kaya parang hirap eh. Sa mga nare-request niya, sa mga kung ano-ano man na heroes, mahirap kasi yun eh. Naghahanap pala na lalaki sa gym. Tama ka na, Jobert. Tama ka na dyan, Bert. Favorite mo maghanap na lalaki. Hanap ka na dyan. Bakit doon nga ba sa pinupuntahan niya? Madami bang mga kasabay kayo nag-gym? Wala. Kanina, kami may-ari ni Pella Gym. Dalawa lang. Pwede nyo singilan yung papasok na yung mga Kaya yun yung magandang gusto namin ni Pella, kaya maaga kami. Ayaw namin kasabay. Kasi maliit na nga yung gym, sabi gusto mo marami pa. Wala, na boss, last TI pa to, no? Na collection, itong jacket na to. Ewan ko lang kung nagkaroon pa ng... Wala, ano lang yan eh. Collab lang natin yan sa ano eh. Hindi, yung TI collection to. Ay, TI yung nasa ano tayo, yung may watch party. Oo nga, ano nga yan, collab yan sa Rich Boys. Sa Rich Boys? Oo. Basta wala na nga yun. Oo, wala na yan. Hindi, kahit lahat naman ng ano eh, yung mga pang TI collab, basta naubos na, hindi naman sila masyado. Wala na. Tsaka collab eh, yun nga, yung collab lang yun. After nun, limited edition na talaga yun. Gigas nyo, Boss Jules. Ang aga naman yan. Aga naman yan, pero aga sige. Naman yan, sige. Pero sige, di mo na ako choose si Boss, ano eh, sino yun? Si Boss Capestic. PPM ako sa Facebook na live. PM ka dun. Hindi naman ako choose, di ba? Aga-aga naman yan. Sige, di naman ako choose. OG times 67 out. Actually, yan yung mga pwedeng pusuan eh, no? Yung mga ganyan, yung OG. Arin. Kasi OG ngayon kahit paano performing eh. Nakikita mo naman, diba? Lumalaban talaga sila sa mga top team. Ilan yung outright nila? 67 times sabi dito. Times 67? Sa blast, no? Pwede, diba? Doon na yayaman na sambayang Pilipino. 67, tayo ka lang ng 500 o 1,000, no? Ano lang, puso lang, diba? Pag 500, 30K. Pag 1K, 67, sarap. Bigyan na sa pulubi. Huwag kang boss. Na ano mo yung OG, ha? Na ano mo yung OG, bahala ka dyan. Gag-reconnects na lang. Mas malaki yun. Reconnects. 100 siguro. Ang max ata na outright 100 eh. Minsan may 120, 150. So, wait lang guys, no? Di ko sure kung anong meron. Ba't tayo may delay? Siyempre, classic na para sa mga first series. Ano bang meron dyan, no? Direct, anong sabi nila? Post-game ata. Wala. Talagang, yan na? Yan na. Saan ba tago ni... Boss Jules, pa-flex ng suot, ikot ka. Ginawa mo pa akong model, And ito naman na tayo. Finally, simula na yung ating game number 1. Meron ba tayong interesting facets dyan, Jules? Wala naman. Kung ano yung nakikita natin, yun eh. Chicken finger pa rin naman. Tag team. Hindi naman siya nag-drinking buddies. Saturday ngayon. Siyempre, masarap mag-drinking buddies niya pag ganyan. Ito, PM, pero iba to eh. Iba yan. Tatanong kung may kilala daw ako nag-boost. Sabi ko, ako boss. Nalayo ka, sakto. Hindi na para mapunta ka kay Rapi. Sakto yung binubus ko, isang game na lang. Tapos na. Tinawas ko na eh. Yan guys, sa mga nababatip yan sa kalaro nyo na may boost na, report nyo lang si Juice. Tsaka si Rapi. Running skate ba to? O susundin tamang oras? Susunod po sa oras? Boss, yun kapong kasi ganun din eh. Di ba 2-0 kay Nicky Mo? Yung play-in din naman, ganun din naman yung play-in. Oo, nag-antay kami hanggang 8:30 talaga, literal. Sunod po talaga no sa oras yung schedule nito kung sakaling maaga matapos yung inaantay na series. Pero boundary natin dito, magkakabigayan ba? Mukhang hindi naman. So, 2 for 2 lang ba? Madi-the word nga lang ni Celery.
Siyempre, Celery, former teammate ng mga nandyan niya. Siyempre. Alam ko kayo, no? Kilala ko kayo. Sino ba former teammate niya dyan? Ay. Saksa ba? Ay, hindi. Si ano? Wala ata. Wala, sa ano pala yun? Sa Liquid, no? Pero may first blood ata tayo. Speaking of Celery, good catch Lick and Saksa dito. Actually, si Celery unang namatay. Kala ko, dahil sa innate ability ng Shaman, no? Nakapag-buy time pa. So sila pa yung nakakuha ng first blood and Malady, buhay pa nga dito. Si Watson daw. Si Watson lang. Inabot ba niya si Watson? Celery? Oo. Inabot niya yun. Nag-abot sila yung magkalindat. Okay. Diba? Watson, Celery, sila yung magkalane. Yun yung puro talo. Naalala mo yung puro tinker si Celery nun? Diba? So, first blood, no? Nakauna doon yung Yandex. Medyo lamang sa XP, syempre. Problema lang din siguro sa part ng, diba, sa Tuskar ba yun yung hinahabol kanina, no? So, parang kailangan niya munang mag-region up, consumable maybe. And sa mid, parang 100%. Sabi mo nga, Paulie, hindi mo nadadodge yung lightning. So, lamang si ano dito, Les. Basta itutok sa'yo, diba? Oo. Kailangan mailaga mo yan. Huwag mo na itutok sa ano, no? Ang maganda yung ibang ginagawa pag Les katapat. Tapos alam na sa'yo lang talaga itututok. Lumalayo sa creeps. Bottom lane, magkakaroon ng gilian dito. Rumble Maze, this, para maprotektahan ni Yamich, no? Yung sarili niya, Hunger, committed naman agad para kay Boom, dun sa support. Ito naman yung maganda sa Knicks, no? Yung kung paano siya makapang-pressure ngayon sa lane. Gawa nga kasi ng binalik yung Searing Arrow. Searing Arrow, binalik yan eh. Dati yung, ano yun, diba yung Tart Bomb? Yung Tar Bomb na yun eh. Kumbaga, hindi mo alam kung yes, dumadamage pero hindi sobrang sakit katulad na ito, no? Hindi kasi basta umalis kasi dun sa radius ng Tar Bomb. Wala na. Ito yung cooldown ng Tar Bomb. Ito, as long as nananormal mo, yan na yun. Yung damage, no? Mas tipid lang sa mana yung Tar Bomb. Yun naman yung okay. Kasi nga, isang gamitan lang tapos as long as andun sa area na yun, diba, meron kang additional na damage. Top lane. Medyo 3-1 si Crystalis, napapahirapan. Wala, malakas talaga yung duo, no? Kahit sabihin mong meron kang Largo sa lane, may pang-dispel ka sa Cinder Brew, if ever na yun nga yung gawin. Grabe si Saxon, nakita mo? Tatapang, oh. Eh, melee ba naman yung support na isa eh, diba? No, normal naman talaga. Pero bottom lane, andun yung Ice Shard block. Pero good thing, Shadow Realm available naman. Makakapag-disengage naman si Yamich dito. Then babatuan lang din si Watson afterwards. Healing Lotus, makukuha ni Boom. Farm lang. Timing lang. Pero sa last hit kasi, lugi. SF kung 6-1. Talagang pressured siya, no, sa top. Hindi kasi nila ma-pressure yung Brew, kaya gano'n yung nangyari. Tingnan mo yung Brew. Parang hindi na nga kailangan gumamit ng mana, Jules. Pumapalo-palo lang. Tingnan mo yung naging approach ng Brewmaster. Wala siyang Cinder Brew. Kasi nga may catch-lick pang dispel. Thunderclap, no? Oo, Thunderclap third skill. Most likely max third skill na yung gagawin mo dyan. Pwede ka pa rin maglagay ng Cinder Brew, pero 1-1-3 build na. Yung gano'n yung mag-end up. Lagay ka, at least level 1 pa rin. Daya kasi. So, medyo naging passive, no, guys? Yung ating early talagang mahirap magkapatayan. Maingat din naman yung magkabilang team. Pagdating sa mga potential kill. Ay, binibait nga lang, oh. Alam nila eh, pag kasi ginawa nila yung si Yamich, sila pa pwede pumatay. Parang internet quote of the day, hindi porket ampaw laman ng gold. Minsan laman nabasa ko kanina yan. Pag nag-scroll trending. Uy, pero Watson? Delikado. Do they have enough? Hunger dito. Enough yung damage. Jules, Blinks goes down. Manlalaban naman dito si Malady. Pero not enough to take down Boom. Hindi nila kaya. Tsaka kanina pa low HP yun eh. Tinitiis pa rin eh, no? Eh, eto, nagkaroon ng opening. Naiwan pa ng Tuskar. So, doon nabigyan. Si kuya mo, Watson. Rolex pa. Hindi Rolex to, boss. Naon. Pero ito na, kaya ba to? Medyo may... Medyo makuha to eh. Well, siya naman yung right target to be honest. Kasi kung meron man na catch-lick si Largo, di ba dilaan niya sarili niya? Hindi mo di-discuss. Siguro. Catch-lick na yan eh.
Siya yung ideal target sa Cinder Brew, kumbaga. Dahil nang paglagay na nga si Bro, kahit level 1. Saan pa rin ang damage yun eh. Ano, top network natin ngayon, no, currently. Although 5 minutes pa lang naman to, hindi naman ganun ka-big deal yan. Masasabi lang natin na walang problem yung Brewmaster sa lane. Then yung mid matchup naman natin dito, almost even lang din naman yung nagaganap, no? Maybe yung rotation for the 6-minute rune or maybe yung mga support. With Gatchalik though, trying to protect Crystallis, pero andun yung Blood Grenade for the extra slow and mamatay dito yung Shadow Fiend. So ito na, nagsisimula na sila dito man-dominate top lane. Sender dito, possibly next na Shackles pa nga. And enough ba yung right-click damage? Andun yung stun. Pero aabutan pa rin ng Cinder Brew. Give it a double kill para kay Notice. Killing spree na si Notice dito. Hindi mo gusto to, ikaw yung mouse. Maaga-aga man na-dominate yung Brewmaster, no? Tapos hirap yung safe lane nyo. Paano na? Kasi po 1-9. Compared mo sa Queens, kahit pa paano yung Queens dito, medyo masaya pa eh, di ba? Oo, kahit namatay yan, okay yan. Nakakalasit na mahayos to eh. Nakakalasit siya, compare nga doon sa SF, hindi talaga eh. You know, pinakamahirap nga yung Shadow Fiend. So as of the moment, hindi maganda yung nagiging lane stage for Mouse. Baka kailangan nilang, kaso Dashrak kasi naisip, hindi naman to yung best hero pang rotate ngayon. Lalo na sa skill sa facet na kinukuha na yun. Baka kailangan nila ng ano? Kailangan nila ng kape. Kape? Oo, baka inaantok pa yung Mouse. Pero kahapon ganyan din yung Mouse, Poly. Wala kasi. Sipin mo, yung strong boys lang kalaban nila, durug lagi sila early. Wala kasi sila sa bootcamp nila. Di ba, military kapitan? Sabagay. Oo nga no. Tayo nila pumunta dun sa may, Hamburg. Ganda ng facility ng Mouse, guys, kung alam nila. Walang corruption, gano'n. Hater ako ni Watson, pero dahil sabi ng mga boss, yan, next game mo lumapag tayo. Yan. Dapat lang. Ba't di ka na nag-over na? Sa pangalan mo ni over Ang sabi ko nga rito, boss ang maniha ko lang dito guys over duration, tsaka overkills. Maniak natin. So, 3-2 yung ating score. Hindi pa naman ganun nagkakalayo, no? Pero maya-maya, baka maramdaman na natin yan kasi talagang once na mag-level 6 na actually yung Brewmaster Jules. So, for Shadow Fiend. Threat na yun, wala na. Jungle ka na dito. Wala na, hindi mo na lilainan yung Poly. Alam mo na yun eh. Basta yung mga offlane na ako, Centaur may Stampede, Tide na may Ravage, yan. Mars na may Arena. Alam mo na yun, talagang andali mo patayin. Tapos ganito hero mo, no? Shadow Fiend. Alam mo yung nalugi ka pa sa lane, yun pa yung problema. Yun pa, nalugi ka pa. Pero 8 minute dun pala, sorry. High Shard, ganda naman nun, no? Pangharang for Malady and Snowball immediately para makadodge ng Pulse Nova damage. And now, mid 1 dito, siya pa yung delikado. Good Goyle, on to 3 heroes. Mamatay dito si mid 1, but now, how about Saxa? Nakapag-shackles, is regenerating up. Saxa dito to tell me he survives! And now 3 dead for the side of Mouse taken out here sa mid lane engagement. And that's gonna be Primal Split use. Nakahanap pa na Dex target, Jules. That's gonna be Cyclone. Kaya ba? Dispel. Where's the stun? Di nga lang umabot yung range ng stun ng Earth Brawling. So makaka-disengage naman dun yung Axe. Pero okay na yun wala namatay sa side ng Yandex. 3 heroes na napatay. Power rune regen pa, nakuha ni Pac. Diba? Muchas gracias, ganun. Muchas gracias talaga sa lahat ng nangyari po nga pabor sa Yandex. Mapapangalan siya ng regeneration loop. Chase continues. Pero mid 1 dito, is he overextending? That's gonna be a DPS on the mid lane. Gatchalik will be there, pero dito strong dispel para ma-remove yung shackles. Sabi ko sa'yo, ganyan siya kahapon. Ang daming play ni mid 1 kahapon Sulit mo. Alam mo yung Brewmaster na walang katapat, napatipi sa mid, nagamit niya yung Primal Split dahil doon. 3 heroes namatay sa Mouse. Nag-stay siya doon, tas nakapatay pa ng another hero, Lashrak. 2 consecutive deaths para dito kay mid 1. Wala pa tipi pabalik to. Wala nga. Lukot yan, slash mid. Gusto mo maaga yung Grims mo dyan Jimmy. Threads pa lang si Jimmy. Jimmy na yan Jimmy na ni Jimmy. Wala pa yung morbid mass niya, Jules. Ang taas na level na siya. Mas pa level 6. Tapos ito, sabi mo, 9 minutes, basag na. Kung titignan mo sa hero, wala pa 6 yung shaman yan Talagang balugbog lang. Oo, yung 2 death ni Lash, dyan yung nag-batter. Bottom lane naman natin dito. Hindi naman mag-focus. Courier, mapapatay naman. And, okay. Disengage naman. Ito, nag-Midas yung Brewmaster. Nag-Midas? Okay. So, hindi siya nag-earn recta Midas talaga. Hindi ko napansin kung may earn siyang binuo. Kasi kailangan mo rin ng mana region dyan Then, for Boom, straight to Crimson Guard, no? Yung gusto niyang gawin.
Uy, swerte si SF. Nakaramdam naman si Jimmy Nakaramdam sa naman part na. na yan. Alam naman ni Jimmy ang tawat pa rin. May word atas pa eh. Walang earn nga, Polly. Eh, no, tabay. Diretso lang, no? Midas Double sa Bracer, Midas, and Gold Mags. Talagang madaming team na nag-skip ng mga ganyan, earn or vessel kapag kami Largo. Eh, may dispel eh. Binibasican lang ni Largo eh. Ginagalingan lang eh. Pero to, Watson, no? Sa kanyang rotation sa top. Mababasag naman dito yung tower. So, another objective para sa side ng Yandex. And itong jungle side na pwede sanang paglaruan ngayon ng Shadow Fiend dahil napalit siya sa lane. Pwede pang i-invade ng Yandex. Sa tingin ko yung ginawa ni kanina na ano. Para ba? Totoo, pinag-nurititan ni Willow yung top eh. Kumbaga, gets mo na abandon na yung baba, pinag-cut mo na lang si Axe, tapos, ano mo yun, pinahaman niyo yung SF mo. And now, Serpent Wards na gamit pa. Ideal place pa, no? To drop the Serpent Wards. Sa Pwede farm. may tama yung jungle. Kaya nga eh. Ancient pa yun, kamo. This time, Mouse, wala silang move. Wala nga. Parang inaantay lang nilang makapag-react sila dito sa gagawin. Magkakamali yung Yandex and we're in. Ito ba yung opportunity? Kaso, Saksa! Merong sustain. Magic Wand. Nakapag-pop eh. Hindi, nalotos din na tayo. Nilotos din ba? Oo. Kasi hindi ka naman bawal kung mag-magic. Pag sa ano yun eh. Pag sa shard pwede. Oo. Ayun, pag may shard ka ni Shaman, pag naging 4 ka, pwede kang gumamit ng magic stick. May nagloto sa kanya. Si Maledic ata. So, babasag pa another tower, another objective ba to? Magtitipihan for the side of Mouse. They want to defend this right now. They need to, of course. And there goes the split earth to start the fight. And the snowball to buy some time from a lady. Mali dito. Oh! Medyo mali nga lang yung angle for the Ice Shard. Okay na yun. At least siya lang yung ano rito. Kapalit. Ang daing nagpuntahan dun para sa side ng Mouse. Madepensan. Kailangan talaga, Jules. Kailangan nila madepensan to. No, pero mukhang depensa pa naman dito. Ay, ready pa rin yung side ng Yandex eh. And Chira Jr. with Invisrune. May sentry. Though di pa naman nabot ng range. Diabolic committed. And that's gonna be fortification just to hold this. And Waning Rift silence. They want the Willow first maybe. Paramel's been committed. Namatay na agad yung Willow. Shackle's holding down his axe. And the chase continues on the opposite side. Ano naman si Brewmaster. Cyclone. Si mid one. And there goes the Walrus holding down the axe in place. Coil catches 3 right now. Axe to fall. 2 heroes in trouble. Another Cyclone. Making sure there won't be any sustain from Largo to help him. And Largo dito will be the last man to die. 4 dead on the side of Mouse. Guaranteed. Hindi ko rin gets bakit sobrang asim nila kumuha ng tower. Eh, sa hero nyo, hindi pa kaya eh. Siguro dahil, dahil wala silang, at naramdaman nila wala silang magawa ngayon, no? Parang, sige, basag na lang tayo, pilit natin to. Kaso nga lang, yun, nag-backfire. Eh, ito naman nangyari. Ang worst, hindi nila na-take, naubos pa sila. Shoot sila, oh. Alam mo na nung kasama si Brewmaster sa TP, alam mo. Alam mo na. Basta tayo nag-multiple TP. Ganda pa nung naging sequence ng Cyclone ni, dito ni Notice. Like, sinayko niya sila Shrek. So, sa part ni Largo, hindi niya tuloy maiwan-iwan, di ba? Kasi Shrek yung nahuli. Sa afternoon, siya naman yung sinayko. Disaster for Mouse dito sa game number 1, guys. And 6K bigla yung kalamangan ng Yandex top 3 core on their side. And hindi ito biro pagating sa Siege. Links with Brewmaster to. Buti ka na, buti ka na nerf Aghanim Links eh. Totoo. Buti, na-nerf pa yun. Kung hindi, sobrang bilis lang talaga nung bumasok si Thor eh. Pero most naman dito, no, not giving up. Tatry pa naman nila gumawa ng mga play. Ito. Kailangan kasi talaga, no? And ma-open up din naman yung bottom para meron silang area na makokon. Oh, Shaman. And that's it for Saksa. Alan Blade. Okay na yan. Okay na yan. Then mababasag naman na yung tower. Tagal palang grip si Midwan dito. Kailangan din niya yun eh. Kahit sabihin mo wala siyang dispel dito. Yun na patanggal niya. Ano ba? Mga winning grip. Ano ba yung mga dispel niya nun? Yung Sinning Bro. Sinner Bro. Yun lang dalawa, no? Talagang 16 na lang talaga yung value niyan. Pang team fight na lang din. No? And medyo painito naman dito yung Yandex. Dahil nakuha mo na yung goal mo eh. Wala pang 20-minute mark. Lahat ng tier 1. Nakuha nyo. Basag na, no? So, pwede kayong mag-antay ng next item kasi yun naman ata yung pinaka-ideal gawin. Maybe Ags ng Brewmaster, diba? Yung next timing nyo man,
makuha niya muna bago mag-next fight. Kaya ba over to, bog na mouse? Super, nakipag-farman sila. Hindi man nag-aggressive yung Yandex. Ano mo, sabi mo, Boss Jules, laging first pick SF. Maganda naman yung SF kasi flex. Siguro yung mga ipipick mo around kay SF, yun dapat yung kailangan malakas, no? Ayun na. Inabutan ba? Hindi naman. Mabagal kami ni Malody, pare. And the rest naman dito makapag-disengage no, sa side ng Yandex. Wala rin naman magsasuffer. Si SF. Si SF ang pwede mag-suffer. That's gonna be wards. Drop. SF dead. Jimmy's down. Jimmy's down. Na maghanap sila ng trade dito most likely. Anthony Shackles once again just creating space for Saxa. Orb out para dito kay Chira Jr. Curse Crown to stun him. Catch a lick over to Saxa. Calling Blade to finish the job. Now there goes the winning rip onto the Willow. Willow dito protected by the Crimson Guard but the magical damage coming in from Pop. Will this be enough? Notice rushing in forward for the Thunderclap. Yamich. Shadow Realm. Just in time. Pero aabutan ata ng Orb. Yes, he's down. Notice dito siya nakakuha ng kill. And there goes the chase. It might continue with the Primus Spit available. Committed as well. Para dito kay Notice. On the hunt for the next target. Cyclone looking for the right target. Maybe Celery. Pero di na nga kailangan. That's gonna be Axe dead. Now Celery dito will be the next one. Now mid one joining in. Pero andun yung Cyclone. Controlled by the Brewlings. And now Celery dito mamamatay pa. Now second life dito for the Shadow Pin. Crystallis maybe looking to turn this with Leshirak's help. Diabolic with Pulse Nova, mag-warn up naman na. So, for Notice dito, back to his true form. Brewmaster going back in. Again and again, Jules, mid one with low mana. And see God! Naku po, Crystallis, mamamatay na naman for the second time around. 5 down in total for Mouse. Si mid one lang hindi namatay dito. And that's 2 deaths for Crystallis. Ang daming namamatay sa Mouse. Tuloy-tuloy yung death nila rito. Ay, nalabagantayan na lang, no? Ang gulo. Ang gulo ng dotohan. Sobrang kapon, Poly, maniwala ka. Ganyan sila kasama sa Strong Boys. Buti na yung Strong Boys. Malakas lang sa early, sa patayan. Pero pag tatapusin yung game, hindi alam eh. Wala. Swerte pa kayo Mouse kahapon eh. Ano lang yun eh. Yung Strong Boys hanggang 15 minutes lang yun. Hanggang 20 minutes ka sila kahapon eh. Yun eh. Maganda to, kung mapapatay nila si Shaman. Kanina replay yan, Jules. Eh, ba yan? Wala, di ko nakita. Hindi ko napansin. Maganda to. Maganda to kung mapapatay nila si Shaman. Hayop kasi ba't 16 minutes yung replay, no? Ang lala nung replay. Ang tagal. Ngayon pala kanina. Napatay naman nila si Shaman, Jules. Napatay naman nila si Shaman. Maganda nga yun. Wala ng silbi si Celery, no? Walang kwenta yung yung tawag rito, yung heal niya. Wala nagbe-benefit eh. O yung kills natin, ilan na to? 23, pwede pa. Abot pa yan. Abot pa yan. Oo. 18 minutes, 9k advantage agad. And ito, mauunahan ba? Catch a lick, makapag-out Chira Jr. Pops the Gribs, mid one dito. Guys, kulang kasi ako sa kape. Kulang na sa kape, guys. Kulang sa kape. Wala, lasing, hindi na uminom, guys. Kagabi nga may inuman, nakita mo. Wala. Ako, buti nga nasabihan ako ni Rafi na dahil daw tayo doon sa labas. Hindi naman niya sinabi kung meron. Pero buti nakita ko si Owa. Birthday pala ni Ian. Ang iyo. Doon ako daman sa hindi dadaan naman sa sakyan. Sa motor. Sneaky ka. Sneaky lang. Hindi na baka matawag pa ni Kim o sino man. Oo, si Boss Baby, lasing daw eh. Boss Baby na yun. So, Tower Devotion dito, makukuha na ng Yandex. Aegis para sa Klinks. Spotted pa ka mo si mid one. Hahabulin ba? Rumble Maze. Buti tumama, Jules. Chira Jr. dito. Meron Dream Coil. Kung daw nagkakamali. Kaso gabi kasi, night time eh. Ambition nila, dito lang naman eh. So, sayang yun. And, yung tama isang viewers dito, halos lahat ng Lesh, more on talo. Ang hirap kasi. Gets pa natin si Lash dati na yung pag pinipick. Yung magic, burst. Dagger yung niya, build niya. Ngayon sustain na eh. Kung ayun yung idea mo na lang kung gagrab mo si Lash dahil sa itemization, sustain, ganyan. Parang always hoping ka dun sa late game timing eh, para maging effective pa si Lash eh, diba? Effective si Lash pag 4 item eh. Oo, yun nga. Compared dati na yung magkaroon na ng Blink si Lash. Dati blink lang. Papatay-patay na eh, di ba? Oo, hirap na lumabas sa mapa ka mo. So, 19 minutes going, 20 tayo dito sa game natin. And 9k yung kalamangan ng Yandex ngayon. Mouse.
Talagang wala silang maisagot sa ginagawa ng Yandex. Parang pina-perfect game sila ngayon dito. Yung Tormentor, pwede na makuha for Yandex. Shard, kanina mapupunta. Kay Shaman. May kahiyaan pa, si Klinks kasi huminto. Kay Shaman, tawa. Ganda. Ay, ito na. Napa-play, 4. So anong gagawin nila dito ngayon? Parasma, meron naman na yung pop. Grabe, bilis ng itemization, Jules. Oh, may nagagalit na viewers. Ano yan? Parang abnormal daw yung mga caster, ba't daw nag-i-English? Filipino broadcast ka daw. Nagalit pa nga, no? Diyos ko. Boss, pwede natin gawin yan. Ikaw magpasahod dito sa amin. Ayup ka, ang dami mo. Direct, sa YouTube ka, bigyan mo yan. Inaaw yung hawo ko, ha? Ayaw inaaw yung. Aawain mo na lahat. Wag lang yung hawo ko, inaaway mo. Makulit na. Makulit na yan. Nag-i-spam pa direct si Kumarsig. Bawal ka pala mag-English. Bawal ka mag-English kasi Filipino broadcast to. Kailangan Tagalog na Tagalog ka lang. Homo. My bad. Guard, may baliw. Ay, bigyan ng karapatan dyan. Ang kulit eh, ni-spam pa eh. Pero guys, yung game natin medyo sobrang lumalayo yung ano eh. Malayo na yung gap, kamo, Lumalayo diba? yung gap eh. Yandex. So, anong plano nila dito ngayon, Jules? Buy time lang talaga. Wala, by time kapag ganyan din, yung lugi-lugi sila sa Strong Boys. Ha? Nakipag-farman sila. Eh, Strong Boys, matik magkakamali yun eh. Yun lang, inaano lang nila yung pagkakamali ng Strong Boys. Eh, ito, Yandex to, syempre, Poly. Mas less yung mistake nito eh. Ayun nga eh, nililinis. Ang linis nga ng ginagawa nila ngayon eh. Wala yung masyadong nag-overextend at some point. Pero notice dito, nakakabulin na muna ng mid one. Diabolic, na-force yung Primal Split Jules. And now, the turnaround play, ando naman. The rest of his teammate, darating ba? Yandex, Berserker's goal! Not dodge! Saksa dito with a blink. And now the Hex Serpent Ward's committed. And that's gonna be boom, goes down. Looking for more target. Mid one dito, inabot ng Boulder. And that's gonna be another stun with the Wall of Punch for the follow-up. Mid one to fall. 2 cores down the side of Mouse. And now Cyclone controlling Crystal is cooking up the equip. Another stun to interrupt him. Hindi magamit yung ultimate Jules. And that's gonna be 4 down in total for the side of Mouse. Wala kang BKB nga ni, hindi nag-BKB yan. Grabe siya, no? Grabe siya, Sakto. Nakita mo yun? Yung dagger, Sakto, no? Sakto. Parang replay yun yung last time si Japoy yun nung Axe din, tapos NP si Japoy nakapag-dagger siya. Same na same, ganun din yun eh, yung scenario. Grabe yun. Si Jimmy, buong fight na yun, gusto niya lang mag-requiem. Kahapon ganun din si Jimmy, pinipilit niya yung requiem niya, animal yan. Si Cyclone. Pagtapos ng Cyclone, binata ng bato. Binato ng bato, tapos sinakir. May budo pa nga yun, may slow ball pa eh. Hindi na para mag-requiem ka, Jimmy. Ito, grabe to. Ito, alam ko na binibait lang talaga eh. Si Notice dito eh. Ayun, naka-ready nga na si Saksa dyan. Inaantay lang nila magdatingan yung the rest. Ito, start na mag-TP na, nag-primal split. Ano ba, dagger ba ginamit ni Shaman o Tumbler's Toy? Dagger nga talaga. Grabe yun. Tapos sa biglang siya yung papatayin bigla. No? Partida walang vision dito ah. Kung Jimmy. titignan mo, wala namang vision yung... Jimmy, na-silence, na-coil. Gusto na mag-requiem. Hindi niya, lumipad. Pagkababa, na-damage siya. Dinispel pala talaga. Kaya pala bumaba na agad sa side. Enough naman eh. I mean, ang dami nilang up na disable para sa akin. Wait. Uy, 24-5 yung score natin, 29 Jules. pa lang, 29 pa lang. 29 pa lang, 29 Kulang pa. More. Next Russian pa naman yan. Next Russian. May pagka-animal kasi, Mos, ayaw talaga umiscore din eh, no? Bawal ata umiscore. So, going 24 minutes para sa game natin, no? 17K ang kalamangan dito ng Yandex. And age is gone for the Klinks. So, next thing, possible Tormentor na lang ulit, no? Then Roshan. Or vice versa, Roshan pala muna bago Roshan Tormentor. mauna yung Roshan dito eh, before Tormentor. Kasi mas magatinig doon yung Roshan. Ganun ba yun? Tama, no? For Pac. Ngayon lang ko ito nakakita ng early ags sa Pac ngayon, no? Wala lang, baka sobrang yaman lang kasi niya eh. Sobrang no? I mean, durog na kasi. Yung damage ng Pac dito, sobrang lakas eh. Ayun pala, tignan mo naman dito, Saksa, no? Yung target choice. Pagka-hex doon sa isa, dipat doon sa isa, shackle, sa mid one dito. Kaso parang wala na. No choice na. Kailangan niya lumaban. With the help from the axe, mamatay naman doon si Shaman. Pero mid one dito, still trap inside the middle of wards. Mamatay pa dito. Anthony Walden's punch taken down finally. And Archard block. Finally, the Requiem has been cooked up to push them away in order to fight back. Pero with boom dito,
Wala makuha ang Berserker Skull target. Snowball dito for the Tuskar. Papunta sa Axe. And Axe dito, delikado. Andun yung Kachulik to pull him back at least. Pero andun yung waning rip damage. Together with Dilson Orb from Chira Jr. Parasma is kicking off. And now Thunderclap over to Celery. Slow down. Andun yung DPS from Puck and Cinderbrew. Celery dito slowly dropping. Together with the Burning Army. Crystallis will be taken out as well. Wipe out on the side of Mouse. Ang pinapalitan sila, dalawa. Sumakto pa yung Burning Army sa tower, Jules. Pero grabe kasi wala talaga. Kahit na may Axe, hindi siya makapag-call na maayos. Talagang kinakait lang siya dito ng hero ng Yandex. At dahil dyan, mapapaaga yung basag. Ganyan, 25 minutes. Nagkaroon ng teamfight malapit sa tower. Alam mo na yan, basta third tower nag-teamfight, automatic high ground. Basta may mamatay. Na-champion pa yung Burning Army, nalapag malapit. Sakto din. Kahit sabi mo na pahina, extra damage pa rin yan in a way. Nag-right click pala siya. Rekta Parasma pala yung ginawa niya. Kasi nga, naramdaman niya teka lang, parang pinapatay-patay ko na ito ng damage ko di ba? Oo. Tsaka walang huli sa kanya Sino huli sa kanya? Wala. Si Axe, kaya naman niyang kanina Kumbaga pag Axe kalaban mo, paunahan lang May Tuskar ka pa, di ba? Na ready kang i-save anytime. And dahil nga dyan, 23k na yung kalamangan dito ng Yandex. Roshan, 50 seconds yung nearest. Boss ko, hindi na kayo magkakasang ESL channel. Hindi po, bossing. Sa paulit-ulit mong tanong, hindi po. Hindi po namin kakasi ang ESL China na yan. Sabay nito yun. Oo. Save din ang tapos. 1. One din. Wala dito tayo, syempre. Malady? May kaplanuan ba? Ganun na nga. Ayun, no? Kaso nga lang, siya yung napaplanuan dito. Saksa. Bigla na lang nag-blink. Hindi ko naman yung ginagawa dito. Chira Jr. Inaapi na lang sila ng ganun. Pwede mo, isang winning grip. Winning grip. Palo. Kalahati. Diba? Nahil na lang siya o nag-magic stick ata So, next timing dito ng Mouse. Wala, tatapusin na. Tapusin na lang. Wala, kaya yan. Jimmy! Solo, 2v1. No? Sasoloin na sila ni Chira Jr. Chira Jr. na yan Wala na, alam mo nang may mali pag ganun nangyayari. Pero mo, may sustain ka pa ni Largo nun time na yun, di ba? Tinutulungan ka pa. Kahit pa paano natanggal pa yung Parasma debuff ng Kachulik. Pero di talaga kinaya. Guys, ang nagtatanong yung laban po ng OG sa February 3 pa po, no? Wala pa, ibang tournament po yung Sa Blast Blast yun. po yun, guys. No? Abangan nyo yan. And ito, Serpent Wards. Kinumitan na agad. Serpent Wards, Shadow Shaman dito. On to mid one. Mamamatay nga na si Boom. First casualty on the side of Mouse. Mid one dito, running away. And naabutan ba? Andun yung Glypnir, holding down the Blue Split. Pero andun yung basic dispel. Mid one dito, makaka-survive. But they've lost another hero on the side of Mouse. That's gonna be Willow. And on the backline, they found the Axe as well. Who uses buyback and tinap out na Mouse dito. It's all over, guys. Yandex. What a clean victory up against Mouse sa ating first series. Mali yung dalawang tabis, pero panalo match winner. Map 1 winner. Diba? At least may hindi lumaban ang Mouse. Hindi laban yung Mouse, guys. Durog na durog. Na-tilted sila rito. Ginulpe, no? And tingnan mo naman yung mga itsura nila. Parang, ano yung nangyari? Di kahapon ganyan din sila kahit nananalo sila. Ano sila, hindi sila masaya. Hindi, gets mo naman eh. Hindi convincing yung panalo nila parang Falcons lang ngayon. Sobrang nag-struggle sila sa laro. Hindi nila ano ba? Hindi nila makita yung mismong gusto nilang i-implement ng laro nila, no? And Yandex, kaka-champion lang nito, guys. Last year, tinalo nila yung last year ba o ngayong taon? Last year, no? Last year. Team Spirit, yung nagkakamali, no? Yes. With 3-1. So yun na nga. Ano yun, meron na napatunayan din yung Yandex. Yung Mouse naman kasi, after nila mag-champion, parang nawala yung, wala man lang na-build na momentum after mag-champion, no? After talagang pag-champion, puro talo na. Hindi na nanalo, no? Pero sino ba ang ating match MVP dito sa ating game number 1? Ako, feel ko, Pac. Deserve ni Pac. Or yung Shaman, pwede rin, pero Pac talaga. Chira na. Junior pa, 11-0 and 6, no? Ay, 16 pala yung assist na ito. Wala talagang walang humandle na sa puck no? Pagdating after ng lane stage, sabi mo, wala naman sila talaga si panghuli. Tapos sobrang yaman pa nung puck, kaya naging ganun nila yung itemization ng puck, sobrang greedy, no? Greedy nila, damage na lang din yung kinailangan para tapusin yung ating game number 1. And game 1 natin dito, mapupunta sa Yandex, mabilisan lang, no? One-sided game talaga yung naganap. Ang tanong, makaka-bounce back pa yung Mouse? Kasi based nga sa'yo, even yung laro nila, up against Strong Boys, talagang hindi convincing na sasabay yung Mouse no? With their current playstyle.
pag hindi nakakuha ng magandang heroes kasi, kaya nga hindi ko gusto yung Axe. Kung hindi nga Axe yun, baka nag-mouse ako. Alam ko Pwede na pa, no? Alam, baka may magawa pa yung offlane. Oo. Kaso, dahil Axe, wala masyadong magawa, no? Wala, limited lang. So yun nga guys, matatapos dito yung game number 1 natin. We'll see and find out kung sakaling ma-force pa nga ba yung ating game number 3 or this will be a quick 2-0 sa ating first series. Magkakaroon ng tayo short break and be right back tayo para sa ating game number 2. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.
X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement